mawalay. Pero dapat ay 3 days ha, bago kayo bumalik dito. Hindi kami papayag na bukas ay naandito na agad kayo. 3 days. Halika kuya. Kausapin mo silang dalawa, tapos kakausapin din sila ni Amor. Kasi wala yung, siyempre ang magsasalita ay si tatay. Ang baba ng luha ni tatay talaga, parang ano no. Kahit naman po ganyan, mahal naman niya sa Angel eh. Nararamdaman namin yung nararamdaman mo tayo. Halika, support naman kita. Ayan. Magsasalita ka kung ano yung gusto mong sabihin. Huwag mong samahan ng iyak. Kasi mas maganda yung mas galing sa puso mo, mas galing sa bibig mo yung gusto mong sabihin sa kanila. Kasi si Liam, 13 na ito. Para sa amin ay, ibig sabihin ay, siguro napagdaanan na niyang lahat. Kaya nga, tanong na, makapagsalita pa ba yan? Oo. Okay, alam mo na. Ang ibig niyang sabihin. Nasaan si Amor? Halika. Halika dito. Ayan. Dahil yan ay sa iyo, sa partido mo yan pupunta, sa iyo, kung ano man yung siya, alam natin, kasi yung binasa natin kanina na message, may pagka-spaltingin ko lang. Siyempre, nag-iisa siya eh. Mas dapat mong unawain. Kaya ikaw ay magsalita ka para sa kanilang dalawa. Sabihin mo kung ano yung dapat ka. Hindi! Kasama yun na ayos lang. Ayan. Huli na yung loob. Ayan. Okay naman sa aming partido. Ano bunso? Ayan. Okay. Yun ang ginaganon. Yung masarap pakinggan na sabihin natin, welcome siya sa ating lahat. Kaya palakpakan po natin! Sinang magsasawa yan? Basta yung bilin lang, pag nag-aaway, ay wag napaabuti ng pinabukasan. Kailangan yung araw na yun ay magpapatuloy. Ang baba din ang luha na yun. Ayan po. Sino pang magsasalita? Ayan. Pero nasabi ko lang kay Angel. Alam po, Angel. Ayan. Nanay ni Beth? Yan, may bagong ka na journey ng buhay. So, kailangan manguna muna ang Panginoon sa inyo. Kasi kapag nangunguna ang Panginoon sa mag-asawa, hindi sa ibang tao ka magsasabi sa Panginoon. Kasi siya magbibigay sa iyo ng wisdom kung ano yung masasabi mo sa asawa mo na hindi makakasakit. Dapat kasi talaga yung ang bibitawan nating salita ay yung makakapagpabago sa atin. Hindi yung lalo makakapagpalala ng sitwasyon. At ang sinasabi ko pa rin, kapag galit kayo, manalangin muna kayo. Pasensya na, pero yun ang totoo. Kailangan kasi nating mag-unawaan. At yung pag-ibig na nandyan sa mga puso nyo, huwag mong tatanggalin. Kasi yun ang bubukod lagi sa inyo. Yun lamang, at nawahin, magmahalan kayo. Sabi nga dun sa sinumpaan nyo, till death do us part. So yun, ha? Dapat may record eh. So yun, God bless sa inyo, sa pagsasama ninyo, at naway patibayan kayo ng ating Panginoon. Baka naman natin si Tita. Ayan. Ang susunod po ay konting message para kay Konsehala Ronette. Ayan. Konsehala, halika dito. Kasi ikaw yung para part na rin ng family. Ayan. Dahil yung ninong. Ano nyo ba yung ninong at ninang ni Sumal? Congratulations ulit sa inyong dalawa. Ang sa akin lang naman magiging advice sa inyong bilang mag-asawa. Siguro naman nagkakilala na kayo. Yun nga, sabi ko nung pumunta sila dito, alam niyo ang sitwasyon ng bawat isa. Kaya niyo papasukin yan kasi tanggap niyo pareho.
nagpapasalamat ako. Kasi, alam ko na, ito yung gusto ng magulang mo para sa'yo. At sana, tibayan mo bilang mag-asawa. May sinasabi sila na huwag niyo daw pabubukasin yung problema. Kailangan pag-usapan niyo kaagad. Kapag kayo mayroong hindi pagkakaunawaan, yun yung sabi ng iba. Huwag kayong maniniwala doon. Meron din namang sabi na palipasin niyo muna yung galit ng bawat isa bago kayo mag-usap. Huwag din kayong maniwala doon. Alam niyo kung ano dapat yung paniwalaan. Kayo ang nakakakilala sa isa't isa. Alam niyo sa inyong sarili kung ano ang dapat niyo gawin sa bawat isa. Alam niyo kung papaano niyo i-handle ang bawat isa. Ang buhay mag-asawa hindi puro sarap, hindi puro ligaya, may dadating na problema. Basta yun nga ang sabi ng tiya, una, Diyos. At sunod, yung tibay niyong mag-asawa. Hindi masamang tumawag sa taas. Palagi. Ang tibay ng mag-asawa ay nasa babae. Kaya sana, tibayan mo rin, Angel, kasi hindi din pwedeng laging ang asawa natin ang uunawa sa atin. Kailangan ding umunawa din tayo, lalo na tayo. Konting bagay, palipasin. Huwag na yung pahabain. At ang sa akin lamang, basta, yun nga ang lagi kong sinasabi, kahit sino pang iharap sa inyong mag-asawa pag meron kayong hindi pagkakaunawaan, kahit pa Pangulong Duterte pa yan, hindi kayo mapapasunod ng kahit sino man. Kayo lang ang makakapagpasunod sa bawat isa. Kahit yung iba sinasabi, maghiwalay na kung hindi na kaya. Pero alam nyo sa sarili nyo, na alam nyo mahal nyo ang isa't isa, doon kayo kakapit. Sa pinakang maliit na bagay, pinakang maliit na pwede nyong panghawakan, hawakan nyo yun para sa inyong relasyon. Ito'y hindi ngayon lamang, habang buhay ito. Hindi ibig sabihin ay sa city kayo ikinasalay, hindi ka pareho ng sa simbahan. Pareho yan. Pareho kayong binuklod na. Kaya sana pareho kayo, mag-unawaan kayo. Hindi nyo na kailangang palabasin yung problema nyo sa ibang bagay, sa ibang tao. Kayo na lang magpulong. Kaya nyo yan. Basta ang bawat isa, minsan hindi masamang kinakain ng pride. Yun lang naman na ng ating mga suliranin bilang mag-asawa pag nagpataasan ng pride, pero may makukuha ba kayo doon? Wala naman, di ba? Pero pagka nagpakumbaba ang bawat isa, walang masama doon.